Magandang tanghali Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Typhoon Nina, 6 na beses nang tumama sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ika-7 landfall nagbabadya sa Mabini, Batangas. Alas 10 kaninang umaga, ito po ay namataan. Yan naman po ay sa bisinidad o yung vicinity nitong Tingloy, Batangas. Taglay nito ang hanging umaabot sa 130 kilometers per hour at mayroon po itong pagbugso na 215 kilometers per hour. West-northwest ang nagpapatuloy na pagkilos nitong bagyo sa bilis naman na 20 kilometro bawat oras. Ngayon pa lamang asahan na yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa mga lugar na sakop ng 400 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. Nasa ilalim naman ng tropical cyclone warning signals ang iba't ibang bahagi ng bansa. Signal number 3 ang nakataas para sa Batangas, ganun din sa hilagang mga bahagi nitong Oriental at Occidental Mindoro. Signal number 3 din naman para sa Lubang Islands. Nasa ilalim naman ng signal number 2 ang Metro Manila, Rizal hanggang itong Southern Quezon at probinsya ng Marinduque. Signal number 2 din sa Cavite, Laguna, pati na rin sa natitirang bahagi nitong Mindoro provinces. Nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang parte ng Quezon, ganon din sa Pulilio Islands, sa probinsya ng Bulacan, maging sa Pampanga, sa Katimugang Zambales, sa probinsya ng Romblon, ganon din sa Camarines Norte, probinsya ng Bataan at Calamian Group of Islands. So babalikan lamang po natin, marami-raming beses talaga naglandfall itong ating binabantayang bagyo. Kaya naman alamin natin ano-anong mga lugar po ba yung dinaanan nito. So ayon po sa Pag-asa, una yan naglandfall kahapon, ganap na 6:30 ng gabi sa bahagi nitong Bato, Catanduanes. Nasundan niya ng ikalawang landfall, gabandang 9:30 PM naman sa kaparehong araw sa bahagi naman nitong Sagnay, Camarines Sur. Kanina namang alas 2 ng madaling araw, yan po ay nagpatuloy sa pagtahak sa bahagi nitong Katimugang Luzon at sunod na humagupit sa San Andres, Quezon. Tumama din yan ganap na 4:30 ng umaga sa probinsya naman nitong Marinduque, partikular na sa Torrijos. Kanina namang 9:15 ng umaga, yan po ay nagpatuloy sa pagkilos papunta sa bahagi nitong Batangas City kung saan naglandfall yan sa bahagi nitong Verde Island. Ganap na alas 10 naman ng umaga, ito po ay naglandfall din sa bahagi nitong Tingloy sa Batangas. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, kung hindi magbabago yung bilis at direksyon nitong ating binabantayang sama ng panahon, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng ika-7 landfall sa bahagi nitong Mabini, Batangas ngayong tanghali. Mamayang hapon naman, inaasahang ito'y magpapatuloy sa pagtahak papalayo dito sa landmass o yung kalupaan nitong ating bansa bago tuluyang tumawid dito sa karagatan at lumabas nitong Philippine Area of Responsibility. Pagsapit naman yan nitong araw ng Miyerkules. Sa mga nagtatanong, kailan po ba bubuti ang lagay ng panahon? Ayon po sa Pag-asa, magsisimulang maranasan ang improving weather conditions simula bukas kasabay ng paglayo ng bagyo dito sa ating mga kalupaan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911, NDRRMC 911-5061, Pag-asa 433-8526, MMDA Flood Control 882-4177, PVOX 426-1468 hanggang 79, at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya 790-2300. Department of Health 711-1001. DSWD 931-8101 hanggang 07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.
Para naman sa ating taya ng panahon, narito ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. So, dalawang weather systems ang umiiral dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Kabilang po dyan, itong ang ating binabantayang bagyong Nina, ganun din itong hanging amihan na partikular na dominante sa Hilagang Luzon. Sa mga susunod na oras, inaasahan natin ang pagpapatuloy ng masungit na lagay ng panahon dito sa atin sa Metro Manila, ganun din sa rehiyon ng Calabarzon hanggang sa bahagi nitong Camarines Provinces hanggang sa Albay, ganoon din sa Marinduque, Mindoro, Probinsya ng Romblon, Bulacan, Zambales, Bataan at sa Pampanga. Ulan na may kasamang bugso ng hangin din, yung dapat paghandaan ng mga residenteng naandito sa bahagi ng gitnang Luzon, ganoon din sa natitirang parte nitong Bicol Region hanggang sa probinsya ng Pangasinan. Para naman dito sa natitirang bahagi nitong ating bansa, inaasahan natin yung pag-iral pa rin ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. So kung mapapansin natin, maulang panahon ang iiral dito sa buong bahagi nitong ating bansa. Kaya naman, magdoble ingat po kayo at umantabay sa mga updates ng lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa pagkakaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa o kaya naman ay storm surge sa mga lugar, lalong-lalo na doon sa mga nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signals number 3 and 2. Para naman sa lagay po ng ating mga karagatan na nanatiling nakataas ang gale warning dito yan sa hilagang mga baybaying nasakop nitong Hilagang Luzon. Ibig sabihin po niyan, inaasahan ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng mga karagatan dito po yan sa mga sumusunod na lugar. Kabilang dyan itong Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, Isabela, Ilocos Sur at pati na rin sa La Union. So bukod po sa ating mga nabanggit na lugar, masungit na sitwasyon din ng karagatan ang iiral sa mga lugar na may babala nitong bagyo. Kaya naman, otomatikong suspendido ang biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat doon sa ating mga nabanggit na baybayin. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonyo. Magandang katanghali sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.